Ayan, hindi po ako nakatapak ng preno. Ito po yung paa ko. Ayan. So, iaangat ko yung paa ko sa clutch ng gradual, ng dahan-dahan. At pansin niyo, inaangat ko po yan ng dahan-dahan. At aantayin ko lang na umabanti or gumalaw yung sasakyan na to. Pag gumalaw to, ibig sabihin, nag-bite na siya. Okay, so quick video lang tayo mga kaibigan. Dahil meron lang po akong sasaguting katanungan dito. Isa sa mga subscribers natin dito sa ating YouTube channel. Actually, ito po yung kanyang katanungan. Basahin natin muna. So gagawin ko lang ng short video dahil siya ay nalilito. Siya ay may doubt when it comes sa biting point kapag nasa paahon. So ito po yung kanyang katanungan mga kaibigan. Basahin po natin. Yan, ito po yung kanyang tinatanong. Sabi niya dito ay, Sir, hindi po ba atras yung kotse kapag nasa biting point ang clutch at binitawan ang brake sa paahon na kalsada? Yan. Okay. So yan po yung tanong ng ating isa sa mga masugid na followers natin sa YouTube. Yan, subscriber natin sa ating YouTube channel. So dito po mga kaibigan, since manual transmission po, may biting point po tayong tinatawag dyan. Sa clutch po yun nangyayari. So kung hindi nyo po alam gawin ang biting point, alam ko may ginawa akong video, separate na video nyan kung paano hanapin ang biting point. So mga kaibigan, ang biting point po, explain ko lang po ang biting point, yun po yung time kung saan kumagat na yung clutch or kumapit na yung clutch. No, between the clutch at the transmission ay nagkakaroon na sila ng connection. Kaya yung sasakyan ay magi-start na siyang mag-move. Katulad po nito mga kaibigan, kung nandito po kayo sa patag, ang biting point po na mararamdaman nyo dito, once na kumapit ang biting point, aabante na po siya pag nandito pa kayo sa patag. So again, ito po yung clutch pedal natin. Ayan, kung nakita nyo to, clutch, brake at gas yung dulo. Ayan, pag press natin yung clutch, pag nakapress yan hanggang sa flooring, syempre gagamit ka ng first gear para mag-move forward siya. Ngayon, naka first gear yan mga kaibigan, at the same time nakalubog pa yung clutch ko hanggang flooring. So hindi pa tayo gumagalaw. Ayan. Ayan. Hindi pa siya gumagalaw. Gagalaw lamang to kapag inangat ko siya ng dahan-dahan. So babawak ko yung handbrake. Ayan. So kahit po hindi na po ako tumapak ng preno dyan. Ayan, hindi po ako nakatapak ng preno. Ito po yung paa ko. Ayan. So iaangat ko yung paa ko sa clutch ng gradual, ng dahan-dahan. At pansin niyo, inaangat ko po yan ng dahan-dahan. At aantayin ko lang na umabanti or gumalaw yung sasakyan na to. Pag gumalaw to, ibig sabihin, nag-bite na siya. Kumapit na yung clutch. Ayan. Taas ng dahan-dahan. Ayan. Kung nakita nyo, umabanti tayo. Ayun, gumagalaw po tayo. Ayan, ng dahan-dahan. So, naka-steady yung paa ko sa clutch. Yan po ang tinatawag na biting point, no? Ayan. So, hinto tayo. Okay, balik ko lang sa neutral. Yan po ang tinatawag na biting point sa patag. So ang tinatanong kasi ni sir dito ay paahon. So ang gagawin nyo dito na paahon mga kaibigan, hindi na katulad kanina. Yung ginawa ko kanina, yung pinakita ko sa inyo, hinanap ko yung biting point na hindi nakatapak ng brake. Ngayon, kung kayo ay nasa paahon, again, tatapak na po kayo ng preno. Ayan. So tapak ng clutch at tapak ng preno. Ayan, subalit dalawang pa. Ayan, clutch at brake. Yan, brake yan. So ilagay nyo sa first gear, baba nyo handbrake. Pag paahon po ang sitwasyon, ayan, nakatapak kayo ng brake pedal. Itataas nyo ang kaliwang paa nyo hanggang biting point. Ang mararamdaman yung biting point dyan, manginginig yan. Pag nanginig yan, i-steady nyo, i-hold nyo, katulad ng gagawin ko. Tataas ko yan ng dahan-dahan. Ayan. So naramdaman ko nang nanginig, in-steady ko siya, hindi ko siya ginagalaw ng paangat at hindi ko rin siya ibinabalik ng pababa. So yan po mga kaibigan, hindi na po yan aatras pag nandun po kayo sa paahon. So simple lang, bibitawan nyo yung preno nyo. No, pag binitawan nyo yung preno nyo, aabante yan. Tignan nyo po, aalisin ko yung paa ko sa brake habang naka-steady ako sa clutch biting point. At kung mapapansin nyo, ayan, umabante na siya. Ayan, umabante yung kotse natin. Ayan, gumagalaw siya ng dahan-dahan.
Okay? Nakabitaw na po ako niyan sa preno, wala na. So, hindi po aatras mga kaibigan ang sasakyan na manual transmission kapag kumapit po ang biting point. Kasi it means, kaya tayo nagkakaroon ng biting point, ibig sabihin nun, ready to move na siya. Kailangan mo na lang alisin yung paa mo sa brake pedal para umabante siya. So sana po naintindihan nyo yung video at nasusundan natin, especially dun sa nagtanong. At syempre, para na rin ho dun sa mga beginners, sa mga new drivers, at sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-aral mag-drive. So yun lamang. Bye-bye!